Ang tanging tunog na maririnig ngayon sa mga kalsada ng Tehran ay ang ingay ng nakakatakot na banggaan sa pagitan ng rehimen at ng galit ng mga tao. Ang kabisera ng sinaunang Persian civilization ay dumaraan ngayon sa pinakamadilim at hindi tiyak na mga oras sa buong kasaysayan nito. Ang bakal na kamao ng Khamenei regime ay hindi na simbolo ng kapangyarihan kundi mga huling hininga na lang ng isang istrukturang takot na. Sa mga unang araw ng 2026, nagising ang Iran hindi lang sa mga protesta kundi sa isang ganap na pagsubok para sa civil war at social anarchy. Sa isang panig, may mga raid ang mga puwersa ng rehimen na sinisira ang mga pinto ng mga bahay. Sa kabilang panig, may mga desperadong tao na dumadagsa sa mga airport para tumakas palabas ng bansa pero sinalubong lang sila ng pagkadismaya. Pinapataas ng rehimen ang antas ng karahasan sa tuwing nararamdaman nitong nawawala na ang kontrol nito. Pero ang karahasang ito ay hindi na nagdudulot ng takot. Ngayon, ilalatag natin ng detalyado kung paano ang nangyayari sa Iran ay hindi lang basta isang kilos sa kalsada kundi kung paano ginagastos ni Khamenei ang huling sentimo niya at ang huling bala niya para lang manatiling buhay. Pero bago ko simulan ay hihingi lang sana ako ng isang like at subscribe. Malaking tulong na ito sa aming mga content creator. Salamat po. Ang pinakadramatiko at pinakamalinaw na larawan ng imperyong ito ng takot na nilikha ng rehimen ay hindi lang makikita sa mga kalsada kundi sa Imam Khamenei International Airport. Libo-libong Iranian na gustong tumakas sa karahasan at kawalan ng pag-asa sa rehimen ang dumagsa sa airport, dala ang kanilang mga maleta at ang huli nilang pag-asa. Pero ang eksenang nadatnan nila, mas lalo pa nilang ikinadismaya. Ayon sa mga ulat, mahigit 50 international flights ang kinansela o ipinagpaliban ng walang tiyak na petsa. Ang mga malalaking airline gaya ng Lufthansa, Turkish Airlines at Emirates ay idiniklara ang Iranian airspace bilang high-risk zone at sinuspindi ang kanilang mga biyahe. Libo-libong tao ang naghihintay sa mga terminal ng airport, desperadong naghahanap ng tiket palabas. Kasama sa mga na-stranded na ito ang mga engineer, doktor, estudyante at mga artist. Ang mga utak na dapat sanay nagtatayo ng kinabukasan ng bansa ay nakahiga na ngayon sa mga konkretong sahig, naghihintay ng isang biyahe na walang kasiguruhan. Ang larawang ito ay hindi lang isang bansa na nakakaranas ng brain drain. Sa halip ito ang pinakakongkretong ebidensya ng isang bayan na sinusubukang tumakas sa sarili nilang lupa. Pero ginagawa ng Tehran regime ang lahat ng kaya nito para pigilan ang pagtakas na ito. Ang pagkansela ng mga biyahe ay hindi lang isang technical problem. Isa itong policy ng rehimen. Habang nagaganap ang mga ito sa mga pampublikong terminal ng airport, may isang ganap na ibang lihim na galaw na nagaganap sa likod ng mga pader ng palasyo at sa mga VIP terminal. Habang natutulog ang mga tao sa sahig, may mga aligasyon na ang mga plano para sa malaking pagtakas ng mga elite ng rehimen ay gumagalaw na. Kumakalat ang mga chismis na ang mga general na nag-utos ng door-to-door raids dahil sa takot sa sarili nilang kaligtasan ay inilipat na ang kanilang mga pamilya sa mga safe houses. Mayroon pang matitinding ulat mula sa intelligence na nagsasabing ang ilang high-level bureaucrats ay palihim na sinusubukang ilabas ang cash at ginto papunta sa mga kakamping bansa gaya ng Russia gamit ang mga private jet terminal sa saradong airport. Habang ang mga tao ay walang magawa at nakadikit sa mga bintana ng airport, ang mga elite ng rehimen na naghahanda ng sarili nilang escape boats ay ang pinakamalinaw na larawan ng sistemang nabubulok mula sa loob. Ang mga paghahandang ito para sa pagtakas ay nagiging dahilan din para magduda ang mga mas mababang opisyal sa loob ng Revolutionary Guards sa kanilang katapatan. Ang sitwasyon na ito sa chain of command ay nagbubukas ng mga butas sa pinagkakatiwalaang baluti ni Khamenei. Kaya ano ang nakakatakot na dahilan kung bakit ang pinakamahuhusay na isipan ng bansa ay natutulog sa mga sulok ng airport gabi-gabi? Ang sagot ay ang strategy ng rehimen na sirain ang lahat na lampas sa karaniwang police intervention. Mga ulat at larawang lumusot mula sa field ang nagpapatunay na ang Iranian security forces at mga special counter-terrorism units ay nagsimula na ng door-to-door operations na may walang kapantay na karahasan. Hindi ito isang security operation ng Estado laban sa mga mamamayan nito, kundi isang diretsyo at lantad na kampanya ng pananakot at paglilinis, lalo na sa mga lungsod na naging sentro ng paglaban gaya ng Tehran, Mashhad at Zahedan. Binabasag ang mga pinto sa kalalim-laliman ng gabi. Kinukuha ang mga kabataan ng walang tanong at libo-libong tao ang dinadala sa mga lugar na walang nakakaalam. Ang datos na kinumpirma ng Norway-based human rights organizations na nagpapakita ng mahigit 20,000 na aresto at higit sa 3,000 na pagkamatay ay nagpapakita kung gaano kabigat ang sitwasyon. Pero may isang realidad na hindi nakalkula ni Khamenei. Ang ganitong malawak at walang pinipiling mga raid sa halip na takutin ang mga tao ay mas lalo pang nagre-radicalize sa mga tao na wala nang kahit anong mawawala.
Bawat raid ay lumilikha ng dos-dose ng bagong kaaway sa bawat komunidad na nanunumpang lalaban kontra sa rehimen. Ang leader na namumuno sa Iran ay umabot na sa puntong halos wala na siyang mapagkatiwalaan kundi ang sarili niya. Ang unti-unting pagkawala ng tiwala niya mismo sa sarili niyang security forces ay nagtutulak sa kanya sa mas mapanganib na landas, mga dayuhang milisya. May seryosong aligasyon na ang Hashishabi at iba pang Shiite militia groups mula sa Iraq ay inimbitahan sa Iran para supilin ang mga protesta. Ang paggamit ng mga dayuhang milisya na bulag ang ideolohikal na katapatan at walang emosyonal na koneksyon sa mga Iranian sa halip ng mga Iranian soldier na maaaring mag-alinlangang paputukan ang sarili nilang kababayan ay nagtutulak sa bansa papunta sa isang ganap na civil war. Ang sitwasyong ito ay nagdudulot din ng matinding pagsabog ng nationalist na galit sa mga Iranian. Ang pakiramdam na sinusupil kami ng mga dayuhan sa sarili naming bansa ay mas pinapalawak ang base ng mga protesta at itinutulak ang rehimen sa posisyon ng isang occupier. Kasabay nito, ang mga resistance fighter na sinasamantala ang mountainous na heograpiya ng Iran ay nagsisimula ng gumamit ng guerrilla tactics lalo na sa mga rehiyon ng Kurdish at Baluch. Habang sinusubukan ng rehimen na panatilihin ang kontrol sa sentro, ay unti-unti naman nitong nawawala ang kapangyarihan sa mga gilid ng bansa at ang Iran ay dumudulas papunta sa panganib ng civil war. Habang ang mga tao ay tumatakas para sa kanilang kaligtasan at kalayaan, isa pang dahilan na lalo pang nagpapahirap sa buhay ng mga naiwan ay ang pagbagsak ng ekonomiya. Ang regime na hindi kayang patahimikin ang mga tao sa pamamagitan ng panunupil at karahasan ay sinusubukan ngayon na bilhin ang kanilang katahimikan. Inanunsyo ng rehimen na magbibigay ito ng cash payments na mula 300,000 hanggang 350,000 tomans sa mga mamamayan sa mga lugar na matindi ang mga protesta at sa mga low-income na grupo. Ang halagang ito na nakakalungkot na mababa kung ikukumpara sa global economic realities ay hindi man lang sapat para sa isang hapunan dahil sa hyperinflation sa Iran. Sa halip na pahupain ang galit ng publiko, ang tinatawag na aid initiative na ito ay lalo pang nagbuhos ng gasolina sa apoy at nag-udyok ng mga reaksyon gaya ng "Binibili niyo ba kami sa ganito kaliit?" Ang mga tao ngayon ay hindi na humihingi ng economic improvement, kundi ng ganap na pagbabago ng rehimen. Ipinapakita ng mga ulat mula sa field na ang mga tao ay tinatanggihan ang perang ito o tinatanggap man, ay patuloy pa ring pinupuno ang mga plaza ng mga sigaw na "Death to the Dictator." Ang hindi naintindihan ng mga advisor sa Communist Palace ay ito: hindi mo kayang bilhin ang galit ng isang ina dahil sa pinaslang na anak niya gamit ang 350,000 tomans. Pero ang totoong suntok sa ekonomiya ng rehimen ay hindi nanggagaling sa perang ito sa mga kalsada kundi sa mismong puso ng industriya. Ang mga oil at petrochemical plant ay humihinto dahil sa mga welga ng mga manggagawa. Ang mga langis na pinanggagalingan ng cash handouts na sinusubukan ipamahagi ng rehimen ay mismo nang isinasara ng mga manggagawa. May mga balita mula sa mga critical energy hub sa timog ng Iran gaya ng Asaluya at Abidan ay nagpapakita na ang mga welga ay lumampas na sa simpleng hiling para sa pagkain at ngayon ay naging mga sigaw na humihingi ng pagbabago ng rehimen. Ito ay isang mas malaking bangungot para kay Khamenei kaysa sa mga kabataan sa mga kalsada dahil ang totoong suntok na nagpatumba sa Shia noong 1979 revolution ay nangyari mismo nang patayin ng mga oil worker ang switch. Ngayon, inuulit ng kasaysayan ang sarili nito. Pero sa pagkakataong ito, nagpalit na ang mga papel. Kapag nawala sa rehimen ang kita nito mula sa langis, itutulak ito sa bingit ng pagkabangkarote, hindi na kayang bayaran kahit ang sahod ng mga dayuhang militsya na ipinadala nito sa mga kalsada para tabunan ang laban ng mga tao sa mga airport at sa mga kalsada. Isinama ng rehimen ang isang global actor sa usapan, walang iba kundi ang Russia. Ayaw ng Moscow na bumagsak ang Tehran regime na nagbibigay sa kanila ng drones at missiles laban sa Ukraine. Kaya naman ang administrasyon ni Putin ay nagbibigay kay Khamenei hindi lang ng diplomatic support kundi pati ng mahahalagang technological equipment para supilin ang mga protesta. Ayon sa mga ulat sa foreign policy, may mga cargo plane na may sakay na Russian-made advanced internet blockers, cyber surveillance software at mga gamit para sa pakikialam sa mga social events na lumalapag sa Tehran. Ang digital shield na ito na ibinibigay ng Russia ay layong tulungan ang rehimen na putulin ang komunikasyon ng mga nagpoprotesta at pigilan silang mag-organisa. Pero ang mamahaling cyber toys ng rehimen ay nagdudulot ng hindi inaasahang boomerang effect. Ang pagputol ng internet ay hindi nagpigil sa mga tao na manatili sa bahay o maging kalmado. Sa kabaligtaran, itinulak nito ang mga tao na lumabas sa mga kalsada para mismo makita kung ano ang nangyayari. Ang digital blackout ay naging analog noise sa halip na digital silence. Bukod pa rito, ang Starlink satellites ni Elon Musk ay naging pinakamalakas na sandata ng mga Iranian laban sa mga jammer ng Russia.
Sa mga gabing blackout, kapag pinuputol ng rehimen ang lahat ng internet access, libo-libong Starlink terminals na ipinuslit papasok sa bansa ang naging tanging lifeline ng resistance papunta sa labas ng mundo. Hindi kayang makamit ng cyber army ni Khamenei ang ganap na tagumpay laban sa isang decentralized internet network. Ang mga video ng protesta, karahasan ng pulis at mga karahasan ng rehimen ay agad na ipinapadala sa buong mundo sa pamamagitan ng mga terminal na ito. Habang lalong tumitindi ang cycle ng karahasan ng rehimen, lalo ring tumitigas ang reaksyon ng international community. Ang Iranian diaspora at mga opposition leader ay nagkakaisa laban kay Khamenei sa Washington at sa mga kabisera ng Europe. Lalo na ang press conference ni Prince Reza Pahlavi sa Washington at ang panawagan niya para sa international solidarity ay nagbibigay ng malaking moral boost sa resistance sa loob ng bansa. Ang mga mensahe ng suporta mula sa mga personalidad gaya ni Ted Cruz sa US Senate ay lalo pang nagpapatibay sa diplomatic isolation ng Khamenei regime. Ang administrasyon sa Tehran ay nakikipagdigma na ngayon hindi lang sa sarili nitong mamamayan, kundi pati sa global public opinion. Ang psychological na aspeto ng mga pangyayari ang pinakanakakawasak para kay Khamenei. Ang rehimen na sa loob ng maraming taon ay kumuha ng legitimacy mula sa rhetoric ng Amerika ay nakikita na ngayon ng mga tao bilang mismong kasamaan. Ang pagsusunog ng poster sa mga pader, ang lumalakas na reaksyon laban sa mga religious symbol at ang kawalan ng kakayahan ng mga mula na maglakad sa mga kalsada. Ipinapakita nito na ang takot ay nabasag na at ang kultura ng respeto at pagsunod ay tuluyan ng gumuho. Ang mga nakalock na flight screen sa Imam Khamenei Airport na binanggit natin sa simula ng video ay nagsisilbing hudyat ng pagtatapos ng rehimen. Nakasulat ang salitang cancelled. Sa madaling salita, ang kinabukasan ni Kham ay nakansela na. Ni ang mga jammer ng Russia, ni ang 350,000 na panunuhol, ni ang mga death squad na kumakatok ng bahay-bahay ay tila di kayang pigilan ang agos na ito. Ang Iranian people ay pumasok na sa isang landas na walang balikan. Ang mga kayang tumakas ay tumatakas na at ang mga hindi makaalis o piniling manatili ay ginagawang imposible ang Tehran para sa rehimen. Kapag nagsara ang mga gate ng airport, bumubukas naman ng maluwag ang mga pintuan ng revolusyon. Sa pagharang ng mga daanan ng pagtakas sa pilitang pinapanatili ni Kham sa loob ng bansa, ang mismong masa na sa huli ay magpapatumba sa kanya. Pero isang bagay ang tiyak, ang isang rehimen na nag-aalok ng tulong sa mga tao sa isang trahedya at nakakatawang liit na halaga, nagsasara ng sarili nitong airspace at humihingi ng tulong sa mga dayuhang milisya, ay matagal nang nawala ang lehitimasyon. Hindi malinaw kung sino ang uupo pero tiyak na kung sino man iyon, hindi na siya magkakaroon ng kaparehong kapangyarihan. Para kay Khamenei, may isa pang kahulugan ang konsepto ng end of the road. Sinimulan na rin niyang sakalin ang kilalang axis of resistance na umaabot mula Beirut hanggang Syria, mula Damascus hanggang Baghdad. Dito tayo dumarating sa critical na breaking point na madalas palampasin ng mga analyst pero mahigpit na binabantayan ng Israeli at US intelligence ng may matindi. Kapag walang laman ang pitaka ni Khamenei, ano ang mangyayari sa kanyang mga mercenary army sa field? Sa loob ng maraming taon, ang Iranian regime ay nagpakita ng regional power sa pamamagitan ng pagbuhos ng bilyon-bilyong dolyar na ninakaw mula sa mesa ng sarili nitong mamamayan papunta sa Hezbollah, sa Lebanon, sa Houthi sa Yemen at sa mga grupo sa Gaza. Pero ngayon, ang mga bangko sa Tehran ay sarado, ang mga valve ng langis ay nakawelga at ang kaba ng estado ay wala ng laman. May mga kumpirmadong ulat mula sa field ang pabulong na nagsasabing ang mga militanteng Hezbollah sa Lebanon ay nakakaranas ng malalaking delay sa sahod nila sa nakalipas na 2 months at nagsisimula na ang pag-unggol sa loob ng organisasyon. Sa unang pagkakataon sa kasaysayan nito, humaharap ang Iran sa isang kakilakilabot na dilema. Alinman sa gastusin nito ang huling foreign exchange reserves para sa mga milisya at pulis na inangkat nito para supilin ang mga kalsada ng Tehran o ipagpatuloy nito ang pagpondo sa mga proxy nito sa labas ng bansa. Ang gawin, ang pareho ng sabay, ay matematikal na imposible na ngayon. Kaya ano ang ginagawa ng isang proxy force kapag naputol ang sahod? Hanggang kailan tatagal ang katapatan kapag naubos ang pera? May mga pahayag na ang Houthi sa Yemen ay napilitang bagalan ang kanilang operasyon sa Red Sea dahil sa pagbawas ng technical at logistical support mula sa Iran. Ipinapakita ng sitwasyong ito na ang regional deterrence ng Iran, gaya ng internal authority nito, ay naging paper tiger na lang. Sa gitna ng kaguluhang ito, kailangan din nating banggitin ang malaking katahimikan na iniisip ng lahat pero walang nangangahas na itanong ng malakas. Ang Iranian Army o ang Artesh. Habang dinudurog ng Revolutionary Guards ang mga tao sa mga kalsada, maraming tanong kung ano ang gagawin ng regular army ng bansa. Paulit-ulit nang ipinakita ng kasaysayan na sa mga bansang gaya ng Iran, ang army, hindi ang pulis, ang nagtatakda ng kapalaran ng mga revolusyon. Noong 1979, ang pagbagsak ng Shah ay nasilyuhan ng ideklara ng army ang neutrality nito.
Ang pinakamalaking takot ng rehimen ngayon ay kung ang mga opisyal sa loob ng Artesh ay tatangging sumunod sa utos na paputukan ang mga tao. Sinasabi ng mga intelligence circle na ang mga opisyal sa lower at middle ranks ng army ay matagal nang hindi kontento sa pribilehiyo at korupsyon ng Revolutionary Guards at maaaring pumanig sa mga tao o manatiling tahimik sa posibleng civil war. Kapag itinuro ng Artesh ang kanilang mga baril, hindi sa mga tao kundi sa Revolutionary Guards na sinusubukang durugin sila o basta tumangging lumabas ng barracks, iyon ang sandali na maaaring tuluyan ng matapos ang laro para kay Khamenei. At ang huling eksena, ang sariling Game of Thrones ng rehimen. Habang laganap ang mga chismis tungkol sa lumalalang kalusugan ni Khamenei, sinasabi na ang anak niyang si Mojtaba ay naghahanda ng pumalit sa likod ng eksena pero mariing tinututulan ito ng Old Guard. Ang isang lideratong hati-hati ay hindi kayang kontrolin ang mga kalsada. Ang Iran ay hinihila hindi lang papunta sa pagbabago ng rehimen, kundi sa isang metamorphosis na tuluyang babago sa DNA ng Estado. Sa tingin mo, gaano pa katagal mapapahaba ng suporta ng Russia ang buhay ng rehimen dahil sa kritikal na kalagayan ni Khamenei? O nagsimula na ba ang inaasahang malaking pagputok sa Tehran?